Tama lang na matakot sila para sa mga buhay nila dahil bihira ang pagkakataon na lahat sila ay humihinga na nakalabas ng silid na ito. Pinanood ko mag-isang footage kung paanong nahuli si James hanggang sa manlaban ito at mapatumba ang tatlo sa mga tauhan ko. Kuyom ang kamao na pinanood ko kung paano nito tutukan sa ulo si Alfred gamit ang baril na naagaw nito at utusan na pumasok sa loob ng pamamahay ko. Ang walang hiyang lalaking ito'y nagawa pang maupo sa sofa na akala mo'y pag-aari ang bahay ko habang nagkukumahog ang mga tauhan ko para sundin ang utos nito para tawagin ako. Tiimbagang na tumayo ako at naglakad palabas ng silid na kinaroroonan ko. Wala akong pakialam kung narinig ng manloloko na iyon kung paano ko binaril ang mga tauhan ko para naman alam na niya ang susunod na mangyayari sa kanya. Naabutan ko itong prenteng nakaupo. Hindi pa rin siya nagbabago, mayabang at arugante pa rin. Anong kailangan mo at nandito ka? Walang emosyon na tanong ko habang nakasiksik sa likuran ko ang caliber 45 na baril ko. Bella, sabi nito nang lingunin ako at nagsalubong ang mga mata namin. Gusto kong pagalitan ang sarili ko kung bakit biglang pumintig ang tibok ng puso ko matapos na marinig mula sa labi nito ang pangalan ko. Hindi pwedeng ganito. Hindi na ako ang dating Bella na utu-uto at madaling mabilog ang ulo. Can we talk? Bigla ay tanong nito matapos pakatitigan ako. Wala tayong pag-uusapan. Umalis ka na ngayon din sa pamamahay ko dahil nakakabulahaw ka at lalong hindi ka welcome dito. Mataray na singhal ko. Nakakainis. Talitigan pa ako nito na akala mo'y hindi narinig ang sinabi ko. Daig pa niya ang ngayon lang nakakita ng maganda kung tingnan ako. Nasaan si Bianca? Tanong nito na tinaasan ko ng kilay. Ano bang ina-expect mo? Sa tingin mo makikita mo ang anak ko na pagala-gala sa loob ng bahay ko sa mga oras na ito? Baka nakakalimutan mo 2:00 na ng umaga? Nagpipigil sa galit na tanong ko. Kilala ko ang ugali na isang ito. Hindi uubra dito ang basta makipag-away ako dahil nagawa nga niyang pasukin ng walang kahirap-hirap ang pamamahay ko kahit napakahigpit ng security ko at napatumba ang mga bobong tauhan ko. Bakit itinago mo siya sa akin, Bella? Ano ko si Bianca at karapatan niyang malaman kung sino ako at kung ano ugnayan ko sa kanya? May hinahon na tanong at sabi nito. Napangisi ako. Anong inaakala niya? Magmamakaawa ko na kilalanin niyang anak ko? Para ano? Para gamitin laban sa akin? Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Don't assume na ikaw ang ama ng anak ko. Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Now, get out! Tiimbag ang nasagot ko. Ayoko nang patagalin ang tagpong kaharap ko siya ngayon. Hindi ko siya kailangan at lalong hindi siya kailangan ng anak ko. Salubong ang kilay na pinanood ko itong tumayo at akala ko ay lalabas na matandang pulis sa harap ko pero si James pa rin talaga ito na matigas ang ulo at walang pakialam sa mundo na hindi pwedeng utusan kung ano ang gagawin nito. Imbes na lumayas ito'y humakbang papalapit ito sa akin hawak ang isang papel sa kanang kamay. Kaya nga nang inaasahan ko'y itatanggi mo ang tungkol sa anak ko. Pero hindi ako pumunta dito ng walang dalang ebidensya, Bella. Alam mo na hindi ako basta nagdadala at magtatanim ng peking ebidensya para lamang sa personal na interes ko. Seryoso na sabi na lalaking kulang na lang ay sirain ko ang pagmumuka sa mga oras na ito. Mabilis na inabot ko ang papel na hawak nito. To my surprise, DNA test nila ito ni Bianca kaya nagulantang ako. Paano niya nakuha ito? Saan at kailan niya nilapitan ng anak ko? Nag-aakusa na matapang na sinalubong ko ang mga mata nito. Ayokong i-recognize ang emosyon na nakikita ko lalo na't kumawala ang matinding galit na kinikimkim ko sa loob ng mahabang panahon para sa kanya. Pinagsasampal ko si James hanggang sa napagod ako at nanginginig sa galit na kung saan lumayo dito. Walang hiya ka? Matapos mo akong ipahiya at lokohin, heto ka ngayon lalapit sa akin dahil nalaman mo na may anak ka sa akin. Pues, hindi kita kailangan at lalong hindi ka namin kailangan ng anak ko. Bulyaw ko dito. Matinding emosyon ang rumagasa sa pagkatao ko na hindi ko alam na meron pa pala ako. Akala ko'y tuluyan na itong nabura sa pagkatao ko at hindi ko inaasahan na masasaktan ako sa mga oras na ito. Nakaharap ko siya habang unti-unting binabalik sa akin ang lahat ng masakit na alaala na naranasan ko habang nagsasaya siya. Out! Get out! Malakas na sabi ko sabay tutok ng baril na nakuha ko mula sa likuran ko. Pwede mo kong barilin o patayin. Pero alam ko na kilala mo ako, Bella. Hindi ako alis dito hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos. Sabi nito na akala mo ay ako pa ang may dapat na ipaliwanag sa amin dalawa. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. Hindi ako interesado. Gigil na sabi ko sabay putok ng baril sa paanan nito bilang warning na hindi ako nagbibiro.
Kinilabit ko ang gatilyo ng baril na hawak ko dahil nakita ko na humakbang siyang papunta sa direksyon ko pero minalas ako dahil ubos na pala ang bala sa loob ng magazine ko. Ganito ba gusto tayo mag-usap, Bella? Madilim ang mukha na tanong ng pangit na lalaki sa harapan ko. Handa ako nang bigla akong sunggaban ni James. Kaya gigil na suntok ng kamao ko ang sumalubong dito sabay hampas ng baril sa ulo dahilan para makita ko na nahilo ito. Kung hindi mo kayo lumabas mag-isa, ipatatapon kita sa labas sa mga tauhan ko. Gigil na sabi ko dito habang sapo nitong ulo. Mom, what's going here? Tanong nagmula sa anak ko. Napapikit ako at nagbabanta ang mga mata na tinapunan ko ng tingin sa James. Huwag kang magkakamali. Mariin na sabi ko sabay baling ko sa anak ko na halatang bagong gising at nakapajama pa. You're here, Mr. Nice Guy? Baling dito ng anak ko nang makita ko sino ang kasama ko. What happened to you? Oh my gosh, there's a blood. You have wounds. Tuloy-tuloy na sabi ng anak ko na habang nanlalaki ang mga mata sa lalaking kulang na lang ay itapon ko sa labas ng bahay ko. Bianca, go to your room. May bisita sa mommy. Utos ko dito pero hindi ito sumagot dahil nakita ng anak ko ang baril na hawak ko. Mom, did you shoot him? Maang na tanong nito. No anak, naglalaro lang kami. Tabing ang ngiti na sagot ko habang lalong kumukulo ang dugo ko dahil ayaw na ayaw ko sa lahat ay nakikita ng anak ko ang ganitong pangyayari. Being a mafia queen is a huge responsibility but being a mother who wants to protect her daughter at all cost is a matter to me. Kaya kahit magpanggap ako sa mga oras na ito ay gagawin ko, wag lang sumama ang tingin sa akin ng anak ko. Didn't you tell me, Mom? I shouldn't play rough? Then why did you do that? Tanong ng anak ko. Nahilot ko ang sentido ko. Ang hirap ipaliwanag sa batang maliit sa harap ko ang tagpong naabutan nito. Sure na kapag sinagot ko ito ay may follow-up question pa ito. Kasi anak, hinabol ko siya kaya tumama ang noo niya sa... Diyan sa corner. Palusot ko. But why are you holding a gun in your hand? Tanong pa nito. Pinulot ko kasi nahulog nung tumakbo itong lalaking ito. Turo ko kay James sabay abot ng baril na hawak ko dito. It makes sense. Tumatango na sagot ng anak ko kaya nakahinga ako ng maluwag. So, Mr. Policeman, why are you here? Baling naman ito kay James na isiniksik sa likuran ang baril ko. Naliliit ang mga mata na bumaling ako dito. Meaning, kilala siya ng anak ko at nakalapit siya kay Bianca nang hindi ko namalayan kung kailan, paano at saan. Binibisita ko ang mommy mo. Nakangiti na sagot naman ng matandang pangit na pulis sa tabi ko. At this hour? Nagtataka na tanong pa ni Bianca na akala mo ay pulis na nag-iimbestiga sa amin. Kung manliligaw ko sa mommy ko, it's a no. May daddy ako. Matari na sabi ng anak ko sabay sa lubong ng kilay at tiningnan ng ama na napalunok. Nag-aako sa mga mata na tiningnan ako ni James. Mukhang hinihintay nito ang isasagot ko pero inirapan ko ito. Anong ina-expect niya? Ipapakilala ko siya sa anak ko? Naku, kung ako lang kanina pa sana siya wala sa harapan ko. Mabuti yan. Dapat lang nabantayan mong mommy mo dahil may daddy ka talaga. Good girl, Bianca. Nakangiti na sabi ni James na lumuhod at pumantay sa anak ko sa kasinuklay ang buhok nito. Gusto mo bang makilala at makita na ang daddy mo? Tanong nito sa anak ko. Awang ang labi at nanlalaki ang mga mata na sinipa ko ng palihim gamit ang kanang paa sa James dahil alam ko na kapag bumuka ang bibig nito ay sasabog ang sekreto na matagal kong itinago sa kanila ng anak ko. Mom! Bulalas ni Bianca na nakita pala ang ginawa ko. Aray, anak, ang sakit ng paa ko. Sabi ko sabay hawak sa binti ko. Kita ko kung paano nalukot ang mukha nito at umangat ang tingin sa akin at kunot ang noo na tiningnan ako. Hindi naman paa yan, kundi legs. Napabuga ako ng hangin dahil ganito ang ama niya kapag nagdadrama ako noon. Pagod kasi sa mommy whole day anak, kaya masakit ang mga paa at binti ko. Dahilan ko. Mabuti at hindi sumasabat sa usapan ang pangit na pulis sa harap ng anak ko dahil baka masapak ko ito. Dapat sa mga oras na ito ay tulog na ang anak ko at tinatapos ko ang trabaho ko pero nasira ang schedule ko dahil pumasok siya dito sa bakuran ko. Total tapos na tayo maglaro. Umuwi ka na sa inyo. Gigil na sabi ko kay James. You're rude, Mom. Look, may sugat siya. We can tell Dr. Maggie to attend him first. Sabi pa ng anak ko. Ito na naman ang mauwiin na si Bianca. Akala ko sa pusa lang siya concern pero pati pala dito sa animal na matandang pulis sa harap nito. It's okay, baby. Ayos lang si Daddy. Sabi ni James, sabay haplos sa buhok ng anak ko. Daddy?
Nagtataka na tanong ng anak ko habang nanlalaki ang maliit na mga mata nito. Hindi pa ako nakakaisip ng dahilan ng tumango si James at mabilis na yumakap si Bianca sa leeg nito. "You're here!" Hindi makapaniwala na bulalas ni Bianca. Nagtitimpi na tinalikuran ko ang dalawa dahil baka mapatay ko si James sa mga oras na ito. Animal siya. Matapos niya akong hindi siputin noon, sa dapat ay kasal namin tapos ngayon ay pupunta siya dito at basta na lamang ipapakilala ang sarili sa anak ko. Ang kapal ng mukha niya. Ano akala niya sa amin ng anak ko? Basta na lang ayos na ang lahat dahil bumalik siya? Hell no. Mabilis na tinungo ko ang kusina at kumuha ng tubig sa ref saka mabilis na nagsalin sa baso. Ang lakas ng tibok ng puso ko't pakiramdam ko'y naghahabol ako ng hininga. Ang hirap palang magtimpi, bagay na bago sa akin dahil hindi ko pwedeng basta nalang palayasin si James dahil sigurado ako na nakadikit na si Bianca ngayon dito. Lukot ang mukha na nagpalingalinga ako matapos makita na wala sa sala ang dalawang iniwan ko nang bumalik ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko at nagsisisi na iniwan ko si Bianca kay James dahil nawala sa isip ko na baka itinakas nito ang anak ko. Huwag siyang magkakamali dahil kapag nangyari iyon, sisiguraduhin ko na mananagot siya sa akin at hindi ako magdadalawang isip na pilipitin ang leeg niya. Si Bianca, tanong ko sa tauhan ko na nagbabantay sa labas ng main door ng bahay ko nang lumabas ako para hanapin sila. Hindi po siya dumaan dito, Missy. Sagot nito. Shit, dumaan ba dito yung nahuli niyo kanina? Kinakabahan na tanong ko. Nang sumagot ito ng hindi, agad na pumasok ako sa loob matapos sibilin dito na sabihin sa lahat na galugarin ang buong paligid at hanapin si Bianca at ang ama nito. Naikot ko na ang sala at ginising ko na pati ang mga tauhan at kasambahay ko pero hindi umano nila nakita. Nagpupuyo sa galit na umakyat ako sa silid ko para sana kunin ang susi ng sasakyan ko nang marinig ko ang matiniis na bungis-ngis ni Bianca mula sa silid nito. Biglang kumawala sa akin ang matinding takot matapos na masiguro na nasa silid lamang pala niya ang anak ko. Bianca! Tawag ko sa anak ko nang itulak ko ang nakaawang na pintuan ng silid nito. Hey mom! Masayang bati sa akin ng anak ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin na umakyat kayo dito? Matigas na tanong ko na hindi ko na alam kung para nga ba kanino ito. Kanina pa ako hanap ng hanap sa baba tapos nandito lang pala kayo. Inis na sabi ko pa. Ikaw, sino nagsabi sa'yo na umakyat dito at pwede kang basta lang pumasok sa silid ng anak ko? Nagpupuyo sa galit na bulyaw ko sa lalaking kung makangiti sa akin ay akala mo na may close kami. Pinapasok ako ng anak natin. Right, baby? Tanong nito kay Bianca na kumakatingin sa akin akala mo'y naging bruha ako sa mga mata nitong bigla. Lalong kumulo ang dugo ko at nagtitimpi na lumapit sa dalawang masayang ipinapakita ni Bianca ang mga laruan, partikular na ang mga manika na puro si Elsa ng Frozen ang character. Matulog ka na, Bianca. Matigas na utos ko sa anak ko. Hindi ako pinansin nito na muli ay bumaling sa ama na akala mo ay walang narinig na sinabi ko. Ito na ba ang sinasabi ko Kaya nagiinit lalo ang ulo ko dahil ang anak ko hindi na nakikinig sa akin samantalang wala pang kalahating oras na nakita nito ang ama. Bianca! Humaba ang huso ng anak ko na akala mo'y kaawa-awa na tumingin sa ama. It's okay anak. Patulog ka na okay? Tama si mommy. Mamaya pagising mo maglalaro ulit tayo. Mahinahon na sabi ni James sa anak. Alam ko na sabik sa ama si Bianca lalo na at lagi itong nagtatanong at hinahanap kung nasaan ang daddy niya. Kapag matulog ako bukas pagising ko nandito ka pa rin sa tabi ko daddy? Tanong ng anak ko. May gumuhit na sakit sa puso ko. Hindi ko alam na ganito kabilis na tatanggapin ni Bianca ang ama at nabaliwala ako na 5 taong mahigit na kasama niya mula sa sinapupunan ko dahil napunta na dito ang atensyon ng anak ko. Sure anak, makinig ka kay mommy para hindi siya magalit sa atin ha? Nakangiti na sagot ni James sa anak. Sige daddy, halika, tabi ka sa akin para sure na pagising ko nandito ka pa rin. Napabuga ako ng malakas na hangin. Ito ang dahilan kaya ayokong masangkot dito ang anak ko dahil mahirap kumilos na nasa pagitan namin siya ng walang hiya niyang ama. Mom, can we sleep together? Tanong ng anak ko. Tinapunan ko ng masamang tingin ng direksyon ni James na alam ko naghihintay rin ang sagot ko. I'm busy. Matulog ka katabi ng daddy mo. I have work to do, so be a good girl here, Bianca.
Matigas na sagot ko. Ayoko makasama sa silid na ito ang manloloko niyang ama na akala mo'y walang masamang nangyari noon sa pagitan namin dalawa na bumalik sa amin at basta na lang nagpakita. Sige na mo, kahit ngayon lang. Di ba kapag matagal na hindi nagkita ang mommy at daddy ay miss nilang isa't isa? Napalunok ako. Ang hirap ipaliwanag nito sa anak ko ng sitwasyon namin ngayon. Gusto kong umarte na ayos lang sa harap nito pero hindi ko masikmura, lalo na't nakikita ko ang pagmumukha ng pangit na pulis na katabi ng anak ko. Sleep, Bianca. Walang emosyon na sagot ko. Kita ko kung paanong bumalatay ang lungkot sa anak ko. Gusto ko siyang yakapin pero dahil nakasiksik siya sa tatay niya kaya nagpigil ako. Walang lingon-likod na tumalikod ako at iniwan ko ang dalawa. Gusto ko sanang itapon palabas ng silid ko ang buwisit na si James pero hindi ko magawa dahil nasa harap kami ni Bianca. Pinalikan ko ang tambak na trabaho sa opisina ko matapos na ipaalam sa mga tauhan ko na nasa loob ng silid niya si Bianca. Kahit na anong pilit ko na mag-concentrate sa mga paperwork sa harapan ko ay hindi ko magawa dahil kumukulo ang dugo ko at naiinis ako. Pabagsak na itinapon ko sa harap ko ang folder na hawak ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos at lalong kulang ako sa focus dahil sa paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang lahat, lalo na kung paano ako niloko ni James. Masakit pa rin pala. Akala ko tuluyan ko na itong nakalimutan nang ibaon ko sa limot dahil sa matinding galit na nararamdaman ko. Hindi ko siya gustong nandito pero hindi ko alam kung anong gagawin ko at susunod na mangyayari ngayong natagpuanan niya kami ng anak ko. Mabigat ang loob na tumayo ako at tinungo ang sofa. Agad na nagsalin ako ng alak sa kupita at saka mabilis na nilagok dahil alam ko na kailangan ko ito para kumalma ako. Kung bakit ba naman kasi kami ang ginugulo niya ngayon at hindi ang buwisit at malanding si Maria. Ayoko ng gulo at ako na ang kusan lumayo kaya nga hindi ako dumalo sa hearing noon kahit minsan dahil hindi ko gustong makita ang pagmumukha niya at higit sa lahat. Nagpasya ako na huwag ipaalam sa kanya na nagbunga ang panloloko niya sa akin noon. Bella, napatakip ako ng dalawang tenga dahil maging dito sa opisina ko ay narinig ko ang pagtawag nito sa pangalan ko. Siguro naparami na ako nang nainom kaya tila tukso na naririnig ko ang tinig ni James kahit mag-isa ako. Tama na yan, matulog ka na. Marahang sabi nito sabay haplos sa balikat ko pero tinabig ko ang kamay nito. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ko at lalong hindi ko hahayaan na maging sa mga oras na ito na gusto kong kumuwala sa matinding emosyon ay maapektuhan ako ng presensya niya na pilit na tinatakasan ko. Hindi kita kailangan. I hate you! Galit na sigaw ko habang nakatakip ang dalawang kamay ko sa magkabilang tenga ko. I know. I'm sorry. Hindi ko alam kung dinadaya ako ng paningin ko dahil malungkot na mukha nito ang nakita ko matapos na mag-angat ako ng paningin. Delusional na siguro ako at dala na ng malakas na epekto ng alak na nainom ko kaya naririnig ko ang boss nito at lalong nakikita ko ang pangit na pagmumukha nito. Ew! I hate you! Nanginginig na sabi ko sabay angat ng dalawang kamay ko at pinagsasampal ko ito. Ito ang gusto kong gawin ng paulit-ulit para may paramdam ko sa kanya kung gaano siya kalupit nang pinili niya akong saktan habang ako nagagay walang buwang na buong pusong nagtitiwala sa kanya. Hindi ko tuloy na iwasan ang mga luhang nag-uunahan na pumatak sa pisngi ko. Akala ko wala na ang sakit dahil naging matapang at matatag ako pero heto, konting sundot lang pala ay lalabas na ito. Kahit nahihilo ako'y pilit ko na tumayo. Sanay akong uminom kapag stress ako pero itong unang pagkakataon na nalasing talaga ako dahil siguro epekto ng walang hiyang pulis na tatay ng anak ko. Matulog ka na, Bella. Lasing ka na. Come, ihatid na kita. Narinig ko na naman na sabi ng taong kinaiinisan ko. Lumayas ka sa harap ko! Singhal ko sabay piksi mula sa pagkakahawak niya sa balikat ko. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Hindi porke na sampal ko na siya ay ayos na ako. Kulang pa iyon sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko kaya dapat lang na manahimik siya sa sulok. It's okay. Calm down. Mahinahon na sabi nito. Dahil sa galit ako ay mabilis na magkasunod na nilagok ko ang 2 shot ng alak sa harap ko. Kung kailangan na magpakalunod ako sa alak na yun para hindi ko siya isipin ay gagawin ko. Mabuti na ito kasi naman hindi ako makatulog dahil nagingit-ngit ako. I miss you, Bella. Mahina na halos pabulong na sabi ni James pero nagbingi-bingihan ako at hindi sumagot. Tama na yan. Awat nito sa akin ang makita na nagsalin akong muli ng alak.
Akin na yan! Malakas na sigaw ko matapos mabilis na kunin nito ang kupita at agad na tinungga ang laman nito. Walang iya ka talaga, pero wisyo ka lagi. Gigil na sabi ko sabay duro dito. Alam ko na lasing na ako pero sigurado pa rin ako na itong pangit at matandang pulis nga sa harap ko ang animal na lalaking pinatay ko ng paulit-ulit sa isipan ko. Kung kanina akala ko guni-guni ko lamang siya, ngayon ay hindi na dahil nasisigurado ko na totoong nasa harap ko siya dahil nasampal ko siya ng paulit-ulit. Kahit nahihilo ako'y tumayo ako. Wala akong balak na makasama siya sa loob ng opisina ko dahil in the first place ay hindi ko rin naman alam kung bakit nandito siya. I wonder kung paano niya napasok ito gayong pribado ang lugar ko at wala akong pinapayagan na basta nalang tumapak dito ng walang pahintulot ko. Dahan-dahan. Bulong ni James na mabilis na nahawakan ng braso ko at umalalay sa bewang ko ang pumulupot na braso nito. Muntik na kasi ako matumba matapos ang mabilis na hakbang na ginawa ko dahil gusto ko agad na makalabas at makalayo dito. Hindi healthy na nasa paligid ko siya dahil pakiramdam ko'y nawala at humina ang depensa ko sa sarili ko. Nagawa niyang muli iparamdam sa akin ang matinding sakit dulot ng panloloko niya sa akin noon kaya hanggat maaari ay ayoko na nasa paligid ko siya. Kapag hindi mo ko binitawan, babarilin kita. Panta ko dito. Akala ko'y matatakot ito pero parang dumaan lang kasama ng hangin ang sinabi ko at walang imik na mabilis na binuhat ako. Walang hiya ka, ibaba mo ko. Akala mo natutuwa ako na makita yung pangit na pagmumukha mo, ha? Malakas na singhal ko dito na nagawa kong hampasin ng kanang kamay ko ang balikat at braso nito. Sino kwarto niya? Narinig ko na tanong ni James sa kung sino nang makalabas kami ng opisina ko habang buhat ako. Saglit pa'y naramdaman ko na ibinaba niya ako. Wala na akong pakialam kung saan lugar ito dahil pinikit ko na lang ang mga mata ko at namaluktot na ng higa. Baliwala sa akin na hindi ako nakapagpalit ng damit gaya ng nakasanayan ko dahil pakiramdam ko ay dinuduyan ako. Kahit nakapikit ay alam ko at sigurado ako na kumawala ito sa labi ko matapos kong maramdaman na may kung sino ang nahiga sa tabi ko at kinabig ako kaya nadikit ang katawan ko dito. Hinayaan ko lamang siya dahil wala na akong pakaalam pa. Bukod sa malakas na tama ng alak ay pagod ang katawan ko maghapon kaya marahil ay mabilis na nakatulog ako. Masakit ang ulo ko nang magising ako kinabukasan at idilat ang lalalabong paningin ko. Napabalikwas ako ng bangon matapos na makita na tanghali na pala. Sa lubong ang kilay na bumaba ako ng kama dahil bukod sa mabigat ang ulo ko ay hindi rin maganda ang nararamdaman ko sa sikmura ko. I need coffee. Ito ang alam kong tanging makatutulong sa akin sa mga oras na ito. Hindi natuloy ang dapat, sana itawag na gagawin ko dahil bumaliktad ang sikmura ko. Ito ang ayaw ko nangyayari sa akin sa tuwing gigising ako sa umaga matapos matulog ng nakainom sa gabi. Hindi makatutulong sa akin ang maligamgam na tubig dahil pakiramdam ko'y binibiyak ang ulo ko. Coffee! Utos ko agad sa kasambahay na lumapit sa akin dito sa sofa. Si Bianca? Tanong ko agad. Nasa training room po, Missy. Sagot agad ng butler ko na agad palang lumapit sa akin. Tumango ako sabay ikot ng paningin sa paligid ko. Mukhang wala na dito ang manlulokong pulis dahil tahimik na ulit ang bahay ko at hindi ko na nararamdaman ang presensya niya. Dala ang kape, pinuntahan ko kung nasa ng anak ko. Sa lubong ang kilay na muntik ko nang itapon sa pagmumukha ni James sa antasan ng kape na nahawakan ko matapos makita na nakabantay ito sa bawat kilos at galaw ng anak ko. Bakit nandito ka pa? Gigil na tanong ko habang sa lubong ang kilay. Good morning, Mom! Malakas na bati sa akin Bianca. Tipid na ngumiti ako dahil lumapit sa akin ang anak ko. How are you, Mom? Malambing na tanong ni Bianca na nagpahid ng pawis gamit ang maliit na palad sa noo. Sabi ni Daddy pagod ka raw kaya hindi ka na niya ginising pa kanina. Lalong nalukot ang mukha ko. Ito pala ang salarin kung bakit tinanghali ako ng gising dahil nakialam na naman siya sa buhay ko. Tapos na ba ang training mo, Bianca? Tanong ko sa anak ko dahil tinanggal na nito ang protecting gear sa braso. Yes, Mom. Maaga ako nagsimula. Nag-promise kasi si Daddy na sasamahan niya ako na mamasyal ulit. Masayang sagot ng anak ko. Matalim ang mga mata at galit na tinitigan ko ng masama si James na seryosong nakatayo habang pinupunasan ng pawis sa likod ni Bianca. Bianca, go to your room and take a bath. Utos ko dito dahil hindi ko mapapalampas ang pakikialam ng tatay niya sa buhay naming dalawa. Alright, Mom. Dad, tell Mom she can change the plan,
Sabi ng anak ko bago tumalikod kasunod ang mga tauhan na kasama nito. Nang makita na lumapat ang pintuan ay agad na inihagis ko sa direksyon ni James sa antasa na may laman pa ng kape na hawak ko. Pasalamat siya at nakailag siya dahil kung hindi sigurado kung nalapnos ang balat sa mukha niya. Q, kagabi pa kita pinalalayas dito. Wala akong pakialam kung anong pakay mo sa amin ni Bianca at nandito ka. Leave us alone. Matapang na sabi ko. Kagabi ka pa rin panay ang sampal sa akin at binugbog mo pa ako. Siguro naman ay may karapatan akong singlin ka sa perwisyo mo lalo na't may sugat ako. Nanliliit ang mga mata na hindi nawala ang paningin ko sa mukha nito. Ang kapal din talaga ng mukha mo, ano? Ikaw ang pumasok sa teritoryo ko tapos ngayon nagrereklamo ka? Pasalamat ka't yan lang inabot mo. Nanggagalaiti na bulyaw ko. Out! Lubayan mo rin kami ng anak ko at huwag ka na ulit magpapakita sa amin kahit na kailan. Kita ko kung paano nagdilim ang mukha nito at tiimbagang na sinalubong ang matalim na mga mata ko. You owe me a lot of explanation, Bella. Remember, inilihim mo sa akin ang tungkol sa anak ko at pinakulong mo pa ako sa kasalanan na hindi ko ginawa dahil lamang sa nagalit ka sa akin. Naintindihan ko ang puntong iyon, lalo na't hindi ako nakarating sa kasal natin dahil sa nalasing ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Just leave! Nanginginig sa galit na sigaw ko. Heto siya, lalo lamang isinisiksik sa utak ko ang lahat ng masasamang alaala na pilit kong kinalimutan. Ganyan ka naman lagi. Lagi mo akong pinagtatabuyan ng hindi pinakikinggan. Ang selfish mo, Bella. Pakiramdam ko ay umakyat yata sa ulo ko ang lahat ng dugo sa ugat ko dahil sa narinig na sinabi nito. Ako pa itong selfish, samantalang ikaw itong manloloko. Pinahiya mo ko sa lahat ng hindi ka sumipot dahil yun talagang plano mo. Siguro naman masaya ka na dahil nagtagumpay ka na saktan ako noon. O baka hindi mo natanggap na buhay pa ako at humihinga ngayon kaya nandito ka pa. Umiling lang ito na nakatitig sa akin. Hinayaan niya ako magsalita dahil siguro alam niyang tama ang lahat ng sinabi ko. Isa lang ang naging kasalanan ko sa iyo, Bella. At yun ay ang nalasing ako ng gusto at hindi nakapunta sa araw ng kasal natin. Dahil nalaman ko na daddy mo ang taong hinahanap kong sana rin sa pagkamatay ng daddy ko. Masakit sa akin ang lahat, Bella. Lalo na't mahal na mahal kita. Hindi nagbago ang nararamdaman ko pero galit ako sa kapalaran dahil bakit sa dami ng tao ay ang tatay mo pa pala dahilan kaya nawalan ako ng ama. Seryoso na nakatayo ako. Ilang hakbang kaharap si James pero wala akong balak na pakinggan siya. Tama na ang minsan na nagtiwala ko sa kanya noon at nabilog niya ang ulo ko dahil sa masyado kong malambot sa mga tao sa paligid ko. Hindi ko nga alam kung paano siya nakatakas o nakalabas sa kulungan dahil alam ko na lifetime ang sentence na iginawad sa kanya. Tinigilan ko ng surveillance ng mga tauhan ko sa manlolokong pulis na kaharap ko matapos nahatulan at ilipat na ng kulungan. Tinalikuran ko si James at tinawag ang tauhan na nasa labas lamang at sinabing itapon palabas ang lalaking dahilan kung bakit galit ako. Throw him out at siguraduhin nyo na hindi na siya muli makapapasok pa dito sa loob ng pamamahay ko dahil kapag nangyari iyon, kitling nyo na ang mga hininga nyo dahil alam nyo na hindi nyo gugustuhin na akong gumawa niyan para sa inyo. Matigas na utos ko. Matapos bilinan ang mga nakayuko at nakahilera na tauhan sa harap ko, ay tumalikod na ako. Hindi ko gugustuhin na magtagal pa siya dito sa loob ng pamamahay ko dahil dalubyo ang perwisyo na dala niya. Siguro nga ay hindi mo pa ako lubos na kilala, Bella. Dahil ako ang taong hindi basta tumatanggap ng salitang pagsuko. Babawiin ko kayo ng anak ko sa kahit na anong paraan. Inirapan ko lang ito at taas noon na tinalikuran. Wala akong pakialam kung nagbabanta siya dahil sa amin dalawa, patas lang dahil hindi niya rin alam kung sino ako at ano ang kaya kong gawin. Mom, I'm ready. Masigla at nakangiti na sabi ni Bianca habang excited na pababa ng hagdan. Gumuhit ang matinding kirot sa puso ko dahil alam ko na masasaktan ang anak ko sa mga oras na ito kapag nalaman niyang wala na dito sa loob ng bahay ko ang manloloko niyang ama. Mom, get ready para makaalis na tayo. Sabi ng anak ko. Of course, anak. Saan mo gustong pumunta? Malambing na tanong ko. Sabi ni Daddy sa park daw. I'm so happy, Mom. First time na hindi ka pumasok sa trabaho para samahan mo akong lumabas. Masayang sabi pa ni Bianca. Of course, anak. Prinsesa ka ni Mommy, di ba? Nakangiti na sagot ko. Mabuti pala na umuwi si Daddy dahil bukod sa nandito siya, ay hindi ka na rin busy, Mommy. Pilit na ngumiti ako dahil ayokong iparamdam sa anak ko ang bigat na nararamdaman ko sa puso ko. Magbibihis lang muna si Mommy, anak, ha? Sabi ko na hinaplos ang pisngi nito. Alright, Mom. Hahanapin ko po si Daddy para may kasama ako. Masigla talatang excited na sagot ni Bianca.
Bianca anak, I'm sorry, umalis na ang daddy mo dahil kailangan niyang bumalik sa work niya. Mahinahon na sabi ko sa anak ko. Kita ko kung paano ito natigilan hanggang sa unti-unti ay namuo ang luha sa malungkot na mga mata nito. No! Isa din siya alis. You're lying, Mom. Ayaw mo lang ako lumabas kasama si Daddy eh. Ako sa akin ni Bianca. Isan anak. Hindi ko pa natatapos ang dapat ay sasabihin ko nang talikuran na ako ni Bianca at mabilis na tumakbong palayo sa akin. Dumating na nga ang panahon na kinatatakutan ko na magagalit sa akin si Bianca dahil sa tatay nito. Nabaliwala ang halos 5 taon na kasama ko siya dahil heto galit ang anak ko dahil pinalayas ko sa buhay namin ang manloloko niyang ama. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang totoo, lalo na't hindi ito nagustuhan ni Bianca na tinalikuran ako.